sabi niya, paano kayo nakabuo? Take mo meds kasi same tayo ng case, infertile din ako. So, welcome sa part 2 ng ating chika tungkol sa sa akin pala, aking infertility journey. So, ini-stitch ko na lang yung upload ko para magka-connect sila. So, eto na yung part 2 natin. Nakauwi na kami ng bahay. Kasi after ko i-upload yung video kanina, nasa park pa kami noon. Tapos, medyo sumasak na yung puwet ko kasi 2 oras na ako nakaupo dun sa, sa bench doon sa park. And, matagal na din kami nakatambay doon, parang more than 2 hours na. So, nagyaya na ako. Sabi ko sa asawa ko, maglalakad pa ba kayo? Tapos, nagyayaan sila na umuwi na. And then, ngayon, nasa labas sila nitong community namin kasi nagdi-dinner sila together. 3 sila magkakaibigan. Dahil nagtagpo-tagpo sila dun sa park. And then, hindi na ako sumama kasi pag uwi namin, nahilo ako sa bus. Tapos, hindi ko napigilan. Nasuka ako, nasa elevator pa lang kami. So, ang suka na ako, pinipigilan ko lang yung sarili ko. Buti nasa 9th floor lang kami. Diyos ko, nakakaloka talaga. Tapos, napasukan na lang din talaga ako. Tapos, sinuha ko lang din yung nilunch ko kanina. Sobrang sensitive ko sa pagkain talaga. Buong first trimester ko, tapos akala ko okay na kasi hindi na talaga ako nagsusuka. 'Pag hindi bago yung pagkain or hindi fresh yung lahok dun sa pagkain, sinusuka ko talaga. As in minsan nga meron pa diyan na makikita mo buo pa yung gulay, mga gano'n. Hindi ko alam kung hindi ba ako natutunawan or what, pero gano'n ako. Simula nung first trimester kapag hindi talaga bago yung pagkain, hindi bagong luto, hindi fresh, ganyan, sinusuka ko talaga siya. So ayun, back to the topic, na-segue na. So ayun nga, nung nagpa-check-up kami sa Hofei Infertility Hospital, nung unang check-up ko pa lang dun ay confident yung OB ko. Sabi niya sa asawa ko na 90% chance na mabubuntis ako. So tuwang-tuwa kami ng asawa ko no'n. Talagang nabuhayan kami ng loob kasi parang nawawalan na nga kami ng pag-asa ta's gusto na rin naming mag-give up. So sabi namin, napag-usapan na rin namin ng asawa ko na kapag hindi nag-succeed etong last na medication namin, magsa-stop na kami kasi napapagod na din talaga ako. At saka ang hirap pa yan, lagi kang merong iniinom na gamot, may mga tinuturok sa'yo, kung ano-ano, tapos walang nangyayari, tas puro gastos pa. And then, so ayun, lahat ng mga appointment ko, pinuntahan ko, and then hanggang sa nag-ovulate nga ako. So, bakit nga ba ako tinutulungan ng mga gamot na mag-ovulate? Kasi nga may PCOS pa rin ako. So, kahit buntis na ako, may PCOS pa rin ako, guys. Hindi nawala yung PCOS ko. Kumbaga, parang naremedyohan lang siya na matulungan ako na mag-ovulate. Kasi nga, hindi ako nag-ovulate talaga. So, paano ko nalaman na buntis ako? So ayun nga, umorder ako ng maraming PT kasi ewan ko ba, parang siguro na-manifest ko din talaga na kakailanganin ko yung mga PT, ganyan. Tsaka siyempre para i-try ko din kung nag-succeed, 'di ba? So, nag-start akong makaramdam ng kakaiba is January 7. Kasi pagkakatanda ko January 5 nakagala pa ako nun, nagpunta pa ako sa library. Tapos January 7 nakaramdam na ako na para akong niu-UTI. Yung ihi ako ng ihi, ganyan. Tapos may burning sensation kapag umiihi ako, pero hindi siya yung lagi, parang 2 or 3 beses lang na umihi ako na merong burning sensation. So, ayun, sinabi ko kaagad sa asawa ko na gano'n yung nararamdaman ko. Tapos, sinabi niya din dun sa OB ko kasi silang dalawa yung magkausap. And then, ang sinabi ng OB ko is, magpa-check up ako kasi nga baka may UTI daw ako. Tapos, sabi ko, kung kahit kaparehas siya nung sa UTI ha, kasi dati nagkaroon na rin ako ng UTI, pero hindi ako madalas umihi. As in yung frequent na parang every hour or kapag uminom ako ng konting tubig, maya-maya iihi na ako. So, ganun yung paramdam ko. Yun yung first na um, napansin ko. And then parang may something sa loob ng puson ko na parang may nagtatrabaho na hindi mo maintindihan. Basta may something na may nararamdaman talaga ako sa loob ng puson ko nung mga time na yon hanggang sa nag-January 11, nakakaramdam na ako na parang nahihilo ako, ganyan. Tapos, ayun nga, 'di ba, nung January 7 nag-PT ako pero negative yung result nun. And then January 11 nga parang nahihilo-hilo na ako, ganyan. Tapos nag-PT ako, medyo
ano na, hindi na siya sobrang morning kasi nakaihi na ako ng morning nun. Nag-PT ako siguro mga bandang tanghali na, parang pangalawang gising ko na kasi ang takaw ko din sa tulog. Biglang tumakaw ako sa tulog kahit mahilig na talaga akong matulog pero mas lumala talaga siya. And then ayun, nag-PT ako, as in sobrang labo nung pangalawang second line. Parang kailangan mo pa siyang titigan ng husto para makita mo na meron talaga siyang second line. And then hindi ako convinced, kasi inisip ko, "Meron na ba 'to or defective yung nabili ko na PT?" Kasi in-order ko lang siya sa Taobao kasi nga mas mura. Namamahalan kasi ako 'pag sa pharmacy kasi 12 RMB na yung isang PT, so ₱100 na din yun, nanghihinayang ako. Kaya ang ginawa ko, umorder na ako sa Taobao ng, parang isang set, parang tatlo siya na yung malalaking mahabang PT tapos may 10 pieces na, HCG strip din. So, bali 13 or 14 pieces yung nabili ko. So, 'di okey na, nakabili na nga ako at nag-PT ako nun, hindi rin talaga ako convinced. And then nag-PT ulit ako kinabukasan, yun naman madaling araw. Ayun, medyo mas kita ko na yung second line. Yun yung meron akong reaction video na in-upload din. Dun ko talaga unang nakita na sabi ko parang medyo naniniwala na ata ako na buntis na talaga ako, ganyan. Pero yung isip ko hindi pa rin ako makapaniwala kasi first time ko makakita ng positive na PD sa sarili ko. And then kino-consult ko din kasi yung mama ko kasi siya lang nakakausap ko tungkol dun. Tapos si mama ko parang sinasabi niya na, "Wag ka masyadong excited, nai-stress yung sarili mo," ganyan, ganyan. "Ibibigay yan sa'yo kung talagang meron na," sabi ng mama ko. Pero ako, excited na excited talaga kasi ako. So, sa sobrang kalokohan ko guys, yung PT strip ay pina-testing ko sa ihi ng asawa ko. Kasi hindi ko alam kung defective ba siya or okey talaga yung PT strip kasi nga mura lang siya. Parang yung isang set na nabili ko is nasa 13 RMB lang. So, more than ₱100 lang kung tutuusin. Tapos pina-testing ko nga sa asawa ko, sabi ko, "'Pag eto ay nagkaroon ng faint second line, ibig sabihin defective 'to. So, ibig sabihin hindi pa rin ako buntis," sabi kong ganyan. Pero walang second line yung sa ihi niya kaya medyo gumaan-gaan yung pakiramdam ko. And then, ah, January 14 nag-PT ulit ako, ayun malinaw na siya. Pero hindi yung sobrang-sobrang malinaw, pero kita mo na talaga yung dalawang line. So, convinced na ako nun. Actually, nag-order na rin ako sa Taobao ng, tawag dito, yung medyas ng baby para sana pang-surprise ko sa asawa ko kahit hindi ko pa alam na buntis ako. Kasabay ko siyang in-order ng mga PT. So, ayun, hindi siya dumating kasi na-stuck siya dahil nag-i-snow nung mga panahon na yun. So, sobrang tagal bago dumating, eh, hindi na siya aabot. Tapos ayun, January 14 nga nung nag-PT ulit ako tapos ayun na yung ginamit ko na pang-surprise sa asawa ko nung wedding anniversary namin ng January 15. So, actually nung January 14 parang gusto ko ng tumakas dito sa bahay at bumalik sa OB ko para lang ma-check, through blood test kung meron ng HCG level yung dugo ko para ma-confirm ko na buntis na talaga ako. Kaya lang natatakot naman ako kasi baka may mangyari sa'kin sa daan tapos hindi alam ng asawa ko na umalis ako. Baka ewan ko, natatakot din talaga ako. Tapos hindi ko naman makausap yung OB ko kasi wala naman akong contact sa kanya kundi yung asawa ko. And then hanggang sa sinurprise ko na nga yung asawa ko ng anniversary namin and then sinabi niya na sa OB ko na ayun nga, positive yung result ng, pregnancy test ko. Tapos ayun, sinabi ng OB sa'kin na kinabukasan ay bumalik ako para makapagpa-blood test ako. Pero nung January 16 ay, nag-PT ulit ako ng madaling araw. Ayun na yun yung medyo mahal yung tag ₱100 na nabili ko sa pharmacy. Ayun talaga as in sobrang linaw na. Yun yung kulay white na ganyan lang, yung medyo maiksi lang siya. So ayun, dun ko na nalaman na buntis talaga ako. Nung pagdating ko sa hospital, blood test lang ako and then nakita na meron na ngang HCG level dun sa dugo ko. So, confirm na buntis na ang lola niyo. So, ayun lang. Siguro magko-continue pa ako or hindi na magkuwento. Basta kung may maisip akong mai-share sa inyo, ikukuwento ko pa rin naman sa inyo. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo sa chika ko. Bye-bye.